atong ipagpatuloy ang ating kwento sa pinamagatang One Night with a Billionaire's Son, Chapter 8. Nagkamalay ni si Gil at sigaw siya ng sigaw sa mga oras na yon. Ngunit wala talagang nakarinig sa kanya. Sakto naman, bumukas ang pinto at agad-agad niya itong tinitingnan kung sino ang dumating. "Ikaw?" sabi ni Gil ng pasigaw. Samantala, si Bia naman ay naglalakad papunta sa kanyang klase. At bigla naman siyang hinarang nila Zaira at mga kaibigan nito. "Hoy, babaeng malandi, akala mo ba hindi ko alam ang pinagagawa mo sa sarili mo?" Pasigaw ni Zaira kay Bia at dinuro ito sa mukha. Sumagot naman si Bia, "Iskandalusa ka pala, Zaira. Then what if you know all what I'm doing? Bakit ka naman apektado sa mga pinagagawa ko? Any problem, Zaira?" Sagot ni Bia na may kasamang pang-iinsulto at pang-aasar. "Huwag ka presko kung sumagot, Bia. Paano if sabihin ko sa buong campus na ang hinahangaan nilang Miss Bia Madrigal ay isang malandi at kaladkarin at naki one night stand sa isang anak mayaman na si Chris Del Mundo, kung saan may nangyari sa inyong dalawa at may proof ako niyan dahil nakita ko yung kama ni Chris na may dugo." Ngunit sa mga oras na yon, hindi na nakapagtimpi pa si Bia. Kaya naman bigla niyang sinugod si Zaira at sinabunutan. "Tigilan mo akong babae ka, anong pakialam mo sa buhay ko, ha?" sabi naman ni Bia kay Zaira. "Bitawan mo akong malandi ka, palingkira ka talaga." Hanggang sa pinagtitinginan sila ng mga estudyante doon. "Pare, may gulo yata dun, oh," sabi naman ni Kent kay Chris. Bigla namang napatingin si Chris sa gawing yon. "Halika, tingnan natin." Pagyaya ni Chris sa mga tropa niya, saktong dumating sila, si Chris at kaibigan nito, nakita nga nila ang pag-aaway nila Zaira at Bia. Lumapit naman si Chris at pinapatigil niya ang dalawa. "Magsitigil kayong dalawa." At patuloy na inawat nila ni Chris ang away ni Zaira at Bia. Tumulong na rin pati tropa niya upang paghiwalayin ang dalawa. "Zaira, Bia, stop!" pasigaw ni Chris sa kanila, ngunit nung nakita ni Bia si Chris, lalo lang umusbong ang galit ni Bia. Lalong nagalit si Bia sa mga oras na yon dahil ipinagkalat nito ang nangyari sa kanila sa gabing yon. "Chris, inaway niya ako," sumbong ni Zaira kay Chris na parang bata. Bigla namang tulak ni Zaira si Bia nang biglaan, dahilan yon ng biglang pagkawala ng balanse ng dalaga at natutumba. Sakto naman nasalo siya ni Chris si Bia. "Bia, are you okay?" tanong ni Chris, ngunit sa sobrang galit ni Bia, speechless lang siya sa mga oras na yon. Tumayo siya ng mabilisan at hinarap niya si Chris. Kasabay naman yun ang pagbigay niya kay Chris ng isang pinakamalakas na sampal sa pisngi ng binata. Sa mga oras na yon, ang dami ng tao. Ang iba pa dun ay nakabidyo sa kanila. Laking gulat naman ng lahat sa nagawa ni Bia sa binata. Kinuha ni Bia ang kanyang bag at nagtungo sa kanyang klase. Naiwan naman si Chris doon na nakatayo at haplos-haplos niya ang kanyang pisngi. Medyo mahapdi kasi ang lakas ng sampal ni Bia, ngunit hindi gumanti si Chris ni hindi nga niya nagawang magalit kay Bia sa mga oras na yon. "Chris, are you okay?" tanong naman ni Zaira kay Chris. "What do you think, Zaira? Do I look alright?" Pasigaw niya sa dalaga at iniwan niya ang mga ito. Samantala, si Bia naman ay nandun sa kanyang room at lalo pang nadagdagan ang sama ng loob niya dahil sa mga naririnig niya sa ibang mga estudyante. "Lord, hirap na ako sa aking mga problema.
Tulungan niyo po ako, Lord, at bigyan niyo po akong lakas at malabanan ko lahat ng mga ito ngayon. Nakayuko lang si Bia at naghahagulhol, iyak ng iyak habang nagdadasal. Sa kabilang banda, nalaman naman ni Sheila ang nangyayari sa kaibigan niya, kaya naman hinahanap ni Sheila ang kanyang kaibigan. Pinuntahan niya sa school at nandun nga nilapitan niya ito at niyakap. I'm here always for you, Bishi. Here's my shoulder and cry. Yumakap naman si Bia ng mahigpit kay Sheila at umiyak ng umiyak. Samantala si Chris naman ay iniisip pa din niya si Bia. Hays, ang tanga ko. Kung bakit ko pa nagawa naman maikwento ang nangyayari sa amin ni Bia. Ang sama kong tao. Kasabay yun ng pagkakonsensya niya sa nagawa niya sa dalaga. Samantala, laking gulat ni Gail nang nakita niya si Sean na pumasok sa kwarto. What are you doing here? Tanong ni Gail kay Sean. You know what I want, Gail? At lumapit kay Gail si Sean. Where's my phone? Di mo ba alam kung gaano ka-importante ang mga nakalagay doon? I'm not take it. Pasigaw ni Gail. Liar! You need proof? Tanong ni Sean kay Gail. Gago ka, pakawalan mo ako dito. Ipapapulis kita. Pasigaw na sabi ni Gail kay Sean. Di ipapulis mo. At tabla-tabla naman tayo, ipakulong din naman kita dahil magnanakaw ka. Galit na sabi ni Sean. Now you give it back or not? Sabay yon, hinampas ni Sean ang lamisa dahilan sa sobrang takot ni Gail. Ngunit sa mga oras na yon, hindi pinakita ni Gail na natakot siya. Nabinta na kasi ni Gail ang phone ni Sean at di niya alam kung saan niya hanapin ang binintahan niya. Bakla, kinidnap mo pa talaga ako para lang tanungin about this matter? Sumaltik naman ang tainga ni Sean nang narinig niya na sinabihan siya ng bakla. Sinong bakla? Tanong ni Sean kay Gail. Nilapitan niya si Gail at dikit na dikit ang kanilang mga mukha at abot hininga na silang dalawa. Hinila ni Sean ang blouse ng dalaga at unti-unting tinanggal ang botones sa blouse ni Gail. Ngunit walang laban ang dalaga dahil nakatali ang mga kamay nito. Halos pinaghahalikan ni Sean ang ibang parte ng katawan ng dalaga at hindi na lang umiimik si Gail dahil nag-iisip siya ng mga paraan kung paano siya makawala sa mga oras na yun. Oh, Sean, pakunwaring ungol ni Gail. No need to tie me up, Sean. Nang pabulong ni Gail kay Sean. Kaya naman tinanggal ni Sean ang pagkatali ng dalaga at sumakay lang si Gail sa gusto ng binata. Gail, habang sambit ni Sean ang pangalan ng dalaga at ibinaba ni Sean ang iba pang kasuotan ng dalaga sa pag-aakalang bumigay na nga si Gail. Sean, sambit ni Gail sa binata at iginala ang mga mata nito kung saan nakita ni Gail ang baril ni Sean. At habang nag-i-enjoy si Sean, pilit niyang inabot ang baril at saktong nahawakan na niya ito. At sakto namang ang kinina siya ni Sean sa mga oras na yun, kaya naman todo ng kanyang lakas itinulak niya ang binata at itinutok ang baril sa binata. Abangan.